Sa ngayon ay makakasama natin si Police Senior Inspector Adonis Andrade Jr. Kaugnay naman sa kanilang mga ginagawang hakbang na may kinalaman sa programa ng PNP dito sa bayan ng Montreal. Sir, magandang umaga po at narito upang alamin. Kaugnay naman po sa inyong programa sa Oplan Tukhang at double barrel ng pamunuan ng PNP. Magandang araw na. Under sa programa ng ating mahal na Pangulo Rodrigo Duterte at sa pamunuan ng ating bagong PNP, Ronald Bato de la Rosa, dito sa Montreal UPS po ang ating Project Double Barrel at Oplan Tukhang. Pagdating po sa Montreal UPS, 0-0 na tayo dun sa test analysis natin under watch list. Sa ngayon, lahat nag-surrender na. Yung iba may mga kaso na kinakaharap, yung iba under bail na. Kaya wala na po tayo sa watch list na 0-0 na natin. So sa kasalukuyan, ang ginagawa na po ng Montreal MPS ay mag-conduct ng barangay and house-to-house visitation sa mga bawat barangay. No? Dito hindi na po natin sila kinakatok para sumuko. Ang ginagawa na natin programa is i-educate sila sa mga masamang epekto ng droga at nakakapasok ng droga sa atin, ang nangyayari sa pamilya, sa buhay, at sa community kung sakaling may makakapasok ng droga sa bawat barangay. Yung top 10 po na nasa watchlist na nag-surrender na rin sila. Sa kabila ng pag-surrender nila, patuloy natin sila minomonitor. Sa katunayan, meron isa sa top 10 na nahuli natin, no, na patuloy pa rin na gumagawa sa illegal na droga. May ilang bilang kabuhan itong mga surrenderies po dito naman sa itong bayan ng Montreal na inyo pong nasasakupan. Sa Montreal, ang total na surrenderies natin kasama yung pusher at user, meron tayong 58 na surrenderies. No? Maliban po dun sa nasa watchlist natin, meron tayong additional na 17 na personalidad na nag-surrender dun sa Oplan Tukhang natin. Yung pong mga pusher and user at paano naman po itong mga nabisita ninyo sa bawat barangay dito naman sa kalakang bayan ng Montreal. Ano po ang naging status ng mga bisita? Yung ginawa nating barangay and house-to-house visitation, maganda naman yung kinalabasan dahil natuwa sila nung sinabi natin na ang Montreal is a 100% nag-surrender na sa watchlist. At the same time, nalaman nila yung kahalagahan walang droga sa isang komunidad, no? Nalaman din nila yung mga masamang epekto dun sa ng droga. Chief, sa ano pa pong ginagawa niyo bukod pa po dun sa Oplan Tukhang, may mga ano pa po kayong mga ginagawa additional po? At bukod sa Oplan Tukhang, yung pagbisita namin sa mga bawat barangay at bawat bahay, no? Hinahatid na rin namin yung iba't ibang serbisyo sa kanila, no? Lalo na yung mga malalayong lugar. Nagdadala tayo din ng BP para ma-monitor natin yung kanilang blood pressure, no? At the same time, sa mga susunod natin na programa, naghahatid din tayo ng serbisyo like yung free haircuts, feeding program, yung mga school supplies para sa ating mga estudyante. Nagdi-distribute din tayo ng mga leaflets, ng mga babasahin ng mga estudyante natin para malaman nila at maunawaan kung ano yung masamang epekto ng illegal na droga. No? Binibisita rin natin yung bawat eskwelahan dito sa Montreal at doon natin tinuturo yung mga epekto ng illegal na droga. Kasabay din po ng Project Tukhang, sinasamantalang na rin namin na nandun kami sa barangay. Nagkakandak na rin kami ng lecture sa bawat barangay official and barangay town regarding sa pag-implementa ng pag-arrest, paggamit ng prosas, paggamit ng baton at iba pa. Mga ilang bilang na po ang bahay ang inyo pong nabisita sa kabuhan po, may bilang na ano po? Sa kabuuan po dito sa Montreal, meron tayong 727 na house-to-house visitation, no? Hanggang sa ngayong araw. Ano po sa mga arrested persons na may kinalaman po sa droga, mga ilan po ang talaan at kasalukuyan nasaan po sila at ano po ang ginagawa ng inyo pong pamunuan? Sa Montreal po, meron tayong 4 na arrested, no? Sa illegal na droga. Iba't iba po yan, meron sa bypass, meron sa other police operation like checkpoints. So lahat sila may kinakaharap na po na kaso. Yung iba nakapagpiyansa, samantalang yung iba nagbubunong pa rin sa kulungan. Karada ko lang po sa ating mga taga-Papua Montreal na itutuloy natin yung mga masamang gawain sa illegal na droga dahil lang dito po ang kapulisan na laging humahabol sa inyo, no?
At sa mga taga Monreal po, tulungan niyo po kami na huwag tayo mapasok ng illegal na droga dito sa ating bayan. Kaysa niyo po kami laban sa droga.